Nyo ba? Ten, ten, ten. Ang alam nyo ba? Medyo na-delay ng konti, no? So, ang alam nyo ba po ay anong topic natin ngayon, Tol? Ito. Kapakipakinabang dapat yan. Paraan para hindi manghina ang katawan habang nagkakaedad. Oo, bakit? Marami kasi nagiging excuse na lang to. Aha. Kung bakit parang nanghihina? Nagkakaedad na eh. Okay, totoo naman, no? As time goes by, as we age, definitely, tumatanda hindi lang ang edad, kundi pati ang parte ng katawan at organs natin sa loob ng katawan. At syempre, nagde-deteriorate na po unti-unti yung mga functions nito. Pero hindi po yun rason para habang tumatanda, kapitan ng karamdaman. Kaya ito po, paraan para hindi manghina ang katawan. Kasi pag nanghina na ang katawan, bagsak pati immune system, kakapit na ang mga karamdaman. Tol, Yes. Ano ba ang ituturo natin? Turuan natin sila. Sige. Habang nagkakaedad ay natural lang na nababawasan ang lakas ng mga buto Siyempre, at nagiging pangkaraniwang isyu ang panghihina ng katawan. karaniwan na yan. Pero sa isang bagong pag-aaral na nailathala sa The American Journal of Clinical Nutrition, ay naipakita na may mga pagkain na maaaring mapigilan ang mabilis na panghihina at manatiling malakas ang katawan kahit nagkakaedad na. Pakinggan yung maigi. Nilathala ito ng The American Journal of Clinical Nutrition. So nakita nila na ang talagang sanhi ng mga karamdaman is nutritional deficiencies. Dati ang word na ginagamit natin pag may nakita tayong payat na bata, malnutrition. Which is talagang totoo. Pag mal, ibig sabihin nun, kulang tayo sa nutrients sa loob ng katawan na kailangan ng organ, definitely magde-deteriorate yung function nila. So, tuloy natin pare. Kabilang dito ang mga pagkain mayaman sa quercetin, Uy, quercetin. isang subclass ng flavonoids. Anong ibig sabihin nun? Isang compound na natural na nakuha sa mga prutas at gulay na mayaman sa antioxidants. So, ang quercetin ay natural na nakukuha natin sa mga pagkain, natural na komposisyon ng mga babanggitin namin na napakataas ng antioxidant. Okay. Dok, naririnig namin yan sa mga commercials lang eh. Anong ibig sabihin ng antioxidant? Pag sinabing anti, Wait? Antay nga eh. Laban. Oxidants. Tama. Oxidants. Ano yung oxidant? Ang oxidant po ay oxidative stress. Anong ibig sabihin nito? Dahil sa mga free radicals na pumapasok sa katawan natin, yung cells natin na nagkakaroon ng oxidative stress, sila yung sumisira ng mga cellular level ng katawan. Yeah. Ulitin natin, ha? Ang ang oxidants, sila po ang sumisira sa cellular level. So, kailangan mong mag-take ng antioxidant para wag masira yung cellular level. Yeah. So, ang antioxidant, yun po ang trabaho. Laban sa oxidation process. There. Batay sa pag-aaral sa bawat dagdag na 10 mg ng flavonoid sa isang araw, 20% na bumababa ang mabilis na panghihina ng katawan. Ha? 10 milligrams lang ng flavonoid? Yes. Mababawasan na ako ng 20% na panghihina araw-araw? At Ang sa bawat galing. karagdagang 10 mg kada araw ng quercetin, ay karagdagang 35% naman ang nababawasan ang mabilis na panghina ng katawan habang nagkakaedad. Ang galing naman pala nito. So, kailangan lang natin ng 10. Binasa ko lang. Hindi, ang galing ng quercetin. Okay, quercetin. Ang quercetin ay isang uri ng flavonoid na ang ibig sabihin lang ay napakataas sa porsyento ng antioxidant. Yan. Okay, Kasi sige. ang quercetin ay isang plant compound na may antioxidant properties. Mahalaga ang quercetin sa ating kalusugan dahil nilalabanan nito ang inflammation o pamamaga. Kabilang sa mga pagkain na mayaman sa quercetin ay ang... Okay. Tandaan, pagka nagkaroon na ng pamamaga, ayan na po yung sinasabi nyong megaly. Sa katawan natin, pagka kayo ay nagpa-test, diagnose, tinest, may mababasa kayo. Una, cardiomegaly. Cardio is heart. Ibig sabihin ng megaly, inflammation of the muscle around an organ. So, cardiomegaly, namamaga yung muscle ng puso. Pero ang iba nakasulat, enlargement of the heart.
Hindi po lumalaki puso. Pag lumaki puso, lalabas yan dyan. Namamaga lang yung muscle around the organ. Cardiomegaly. Next, hepatomegaly. Namamaga, hepa is liver. Namamaga yung muscle nung liver. Prostatomegaly. Namamaga yung muscle ni prostate. Okay? Splenomegaly. Namamaga yung muscle ni spleen. So, tanong, bakit sila namamaga? Kasi may nakapasok na oxidants. Kaya namamaga. So, using antioxidant, they are very good anti-inflammatory also. Nakakapagpatanggal siya ng pamamaga. At ang tawag natin sa antioxidant na yon ay quercetin. Ang quercetin, makukuha natin siya plant compound galing sa halaman na nutrisyon na kailangan ng katawan para matanggal yung pamamaga. Natutunan? Yeah. Naintindihan? Yes. Ano ngayon ang mga pagkain na mataas ang quercetin? Isa-isay natin. Ang quercetin ay galing sa karton. Anong karton? Ito, karton. Patingin ako ng karton. Tuloy. Okay, number 1, yellow at green pepper. Yellow And Green green pepper. 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 Silent R lang. Yeah. Pepper. Pepper. Green pepper. Yellow Pepper. pepper. Yeah. Atoy pepper. Basang pepper. Yeah. Basa ito ah. Yung masarap to. Yung? Ito, green pepper. Sarap yan. Oh, yan ha. So, pwede nyo hong gamitin ang mga bell peppers na ito sa araw-araw nyong pagluluto para makakuha ng certain milligrams of quercetin. Pero, usually yung iba, sinasahog lang siya pero hindi nyo kinakain. Kainin nyo rin. Masarap naman talaga siya. Kumakain ba kayo ng pepe? Of course! Si kuya. Of course! Very incredible issues. Ano? Incredible issues. Incredible issues. Eating pepper. Alright. Yes. Number 2. Pero mas maganda yung red pepper. Red. Di ba may yellow? Green. Walang. May red pepper ah. Oh yeah, red. Oo. The red. Red. Alright. Okay. Next naman. Ito ba mabuhok? Ay, hindi. Wala, okay. Mabuto. Kaloob. Next, number 2. Kailangan natin kumain ng apple. Mansanas. Mansanas. Ayan ha, Sabi mo, rich. mansanas. 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 Yeah, parang si Coco ah. Sino? Coco. Hindi, actually, kinukuha nila ako before. Na ano? Kadobol. Oh, Oo nga. hindi, panalo ka doon. Oo, walang sinabi yun. Panis. Kaso, Kaso, siyempre, Oh. kailangan pag-aaralan muna natin yung... lingwahe. Formahan. Parang Chabit Singson niya, formahan. Chabit! Ikaw ba yan? Uy, pero... big time yun. Oo. Chabit, baka naman. Baka naman. Idol eh. Uy, may helicopter yun. Oo, tsaka tigre. Gusto ko pa rin mag-alaga ng tigre. Uy, wag yun. Ha? Wag. Bakit? Kainin tayo ng tigre. O, mansanas! Mansanas, rich in quercetin. Yan. Which means, kaibigan, tatama lang namin, ang prutas, akala nyo, napakagandang dessert. Mali. Ang prutas po ay, ano ba yung para ganahan ka sa umpisa? Ano yung tawag doon? Ay, panghimagas. Appetizer. So 30 minutes prior to any meal, at saka pa lang at saka nyo dapat kinakain yung fruits. Dahil yung kanyang, tingnan nyo ha, yung kanyang flavonoids, yung anti-inflammatory, yung quercetin. Yes. Yung kanyang Enzyme. fiber, Yes. yung kanyang enzyme, makakatulong kay digestive system. Yan. Para pag pumasok yung food, hindi masyadong mapapagod yung digestive system. Tutulungan ni enzyme at saka ng good bacteria. Yo! Alright. Very nice! So 30 minutes prior to meal, ang pagkain dapat ng prutas. Okay. Ngayon, yung sinasabi yung dessert, yung mga matatamis, right after na yun. Okay? So, yung mga leche flan, the usual yung kinakain. Pero ang prutas, prior. Next, number 3. Pulang grapes. Pulang grapes. Grapes. Saan yung grapes? Halata, tol. Halata. Mahal ang kilo ng Walang grapes. budget. Walang budget, mga kaibigan, pero alam nyo na ang ibig sabihin, pulang ubas. Hindi kayo po. May ubas, taka lang, pulang ubas. Ubas. Ito yung ubas. Ubas. Grapes. Yeah, grapes. Kasi mansanas eh. may ano yan May green. may violet. May violet. Meron din. Meron. So, red ang ilatin. Red grapes. Okay, next. Mga berries. Berries. Oh.
Strawberry, blueberry. Mahal. Yun. Mahal. Okay. Medyo mahal din. Pagpasensyaan nyo na pag wala kami na ipakita. So, wala. Hindi kayo nagsabi sa... Walang sponsor eh. Sana kumuha kayo sa bakura namin. Wow. Nang? Plants yun. Ng mga prutas. Ano ka sa amin? Mayaman eh. Sige. Bago ka pumasok to, may malaking Arko. gate. Arko. Oo. Oh, ano nakasulat? Don Ambo. Farm. Wow. Kay Don Ambo yan. No. Oh, next. So, ulitin natin na yellow and green pepper, mansanas, pula grapes, mga berries. Number 5. Cherries. Ito medyo, ito mga binabang namin na available ito mga groceries natin. Ha? Cherry. Available na po ito. Okay? Ito, kumakain ako ng cherry, dried cherries lang. Dry cherries. Di ba? Cranberries. Yan. Yan. Okay. Ang raisins. Berries niyan. Berries din yung raisins eh. Ito yung ano yan eh. Ito yung ubas. Grapes, oo. Ito yung grapes yan. Isipin mo, 51 years old na ako tsaka ako nalaman yun. No? Yung ano, raisin ay tuyot na ubas. Ang raisin, pare. Oh. Mahilig ka dyan eh. Bata pa. Bata pa. Raisins yan. Oo. Pagka tumanda na, ano tawag doon? Prunes. Makita mo yun. Kita ko lola ko naligo. Ano na? Yung lola ko naligo. Prunes na. Oh. Ako lola ko yan. Gusto yan. Lola ko, 81 years old. 90! Hindi, nakita ko nung 81 years old. Oh. Hindi sinasadya tol. Nakita ko talaga. Oh. Tayo. Wow. Ayun na yun, alagaan niya ng gusto. Talaga? Paano nangyari yun? Nagwawali siya eh. Ay ko. Talaga nakatayo. Oh, nung tumayo gano'n. Dito. nung nagwawalis, tayo. Nung tumuwid na gano'n, Susan. Susan? Ba't Susan? Suso hanggang dyan eh. Alam ko. Susan ang pangalan, lola mo. Hindi pala. Okay, so, pagkatapos ng cherries, ano ba susunod? Siyempre, hindi mawawala ang tsaa. Tsaa. Oh, kahit anong tsaa ha. Marami tayong tsaa ngayon. Green tea, kung anong tea. Sa tsaa, malaki po ang antioxidant niyan. Ako nga po, naituro sa akin ito ng tatay ko, hindi aral ng medisina. Sabi sa akin ng tatay ko, anak, alam mo ba, ang tsaa ay ang natural antibiotic. At nung nag-aral na ako, totoo pala. Akala ko yung tatay ko, basta pauso lang yung tatay ko eh. Oh. So, kaya ako, nag-uumpisa lang sumama ang pakiramdam namin, magtitimpla na yun ng tsaa. Lalagyan niya ng brown sugar. Bata pa ako, brown sugar na tayo ko, anya ng white. Hindi dahil sa kalusugan, wala kami pambili talaga. O kaya yung amin. Healthy naman. O kaya nga eh. So brown sugar, tas kalamansi, yan ang iinom niya. Basta pagka naramdaman nyo na para magkakasakit kayo, unahan nyo na. Inuman nyo na parang gamot. Ba't parang? Parang kakasakit ka lang. Okay. Di parang gamot. So, alam nyo na. Oh, yeah. Okay. So, okay. Number 7. Kamatis. Yan. Alam nyo ba na ang kamatis ay nakataas ang kulit na mahigit gram ang pwede nating kainin, ang pwede nating matanggap sa pagkain ng isang pirasong kamatis. Kaya, sama natin lagi ang kamatis. Ang pagkakamali ng iba, pag kumakain kayo ng kamatis, tinatanggal nyo yung buto. Bakit? Ha? Tutubo daw okay, sa tiyan. ulitin natin. Ano sabi? Appendix daw po. Sino po nagsabi? Doktor, hindi. Kasabihan lang. See? So, you miss the nutrients na makukuha natin sa buto. Pagka inaraw-araw mo kinain lahat ng buto niyan, definitely masama. Hindi ka naman araw-araw kumakain yan eh. Hello? Okay? Balance. Hey. Balance lang. Number 8. Broccoli. Yan, broccoli. Napakataas po. Ito po ay isa sa mga cruciferous. Hindi lamang po mataas ang quercetin nito, mataas din po ito sa chlorophyll composition na pwede makalinis ng ating dugo. Okay. Number 8. Number 8, parsley. Sino yan? Si Elvis. Parsley. Lonesome night, twist me tonight. Wala tayong parsley. Wala. Pero alam nyo itsura ng parsley? Di ba ito kinchay? Sa Tagalog, hindi. Ang kinchay sa English. Kinchoy. Ha? Parsley nga yata. Parsley. Ay, nag-aaral ako sa ano niya, ng cooking. Sige. O yun. Parsley. Kayo bahala mag-research. Parsley. Pero bigyan ako ng idea ngayon. Ano Parsley. ang parsley?
Yan ba yung kinchay sa Tagalog? Celery po ay hindi kinchay. Oo. Malaki ho yun. Tama. Kinchay. Parsley kinchay. Okay. Tsura pa lang, Confirm. oh. Tinawagan ko si Google. Hello, sagot. Google? Yes. What is parsley in Tagalog? Kinchay. See? Uli. Kinchay. Yan. Ang dali-daling bumili nun, hindi tayo nakabili. Wala tayong pambili. And, syempre, number 10. Olive oil. Yan, tinuturo namin sa inyo. Kaso, lalo na pag may sakit na, tigilan nyo na po yung mga mantika dahil napakaraming sakit na natin makuha doon. So, gamit tayo ang mga healthy oil na lutuan natin is olive oil, virgin oil. Yan. Pero olive oil, hindi siya pwedeng tumagal na iprituhin. Hindi pwede sa extreme heat. Yes. Nawawala yung kanyang potency. Kanyang potency. Tama. Yeah. Ha? So, pag olive oil ang gagamitin nyo, no extreme heat. Okay. And last but not the least. At mga green leafy vegetables. So mga kaibigan, itong 11 namin ay, tignan nyo ha, 11 yon. Pili kang isa doon araw-araw. Tama ba? Isasahog mo sa diet mo. So pili ka ng isa, lagpas isang linggo. Ito, pwedeng gawing salad na to. Yung At ikaw po, ito po ay mataas ang mga quercetin para maiwasan po paghina ng katawan at kapitan ng karamdaman kahit tayo ay nakakaedad na. Boss Boy! Lumalabas sa pag-aaral, ang quercetin ay isang promising agent para mapalakas ang mga buto. Hindi lang calcium, pati si quercetin makakatulong din sa buto. Maiwasan ng bone loss at makapag-stimulate ng bone formation. Ayan, sa mga nagtatanong, totoo bang may bone loss? Kasi ang mga bata, kompleto ang bone formation. Habang tumatanda ang bata hanggang 21 years old, at saka pa lang ho nakukumpleto yung mga buto. Ngayon, pag tayo naman po ay tumanda na, umabot na tayo 50, unti-unti po nagkakaroon ng bone loss. Dok, nababawasan yung buto? Hindi po. Yung haba at lapad ng buto, lumiliit din po yun. Dahil sa kakulangan ng nutrisyon ng buto. Dahil dapat, at the age of 40, meron na tayong calcium intake. At least mga 100 to 400 milligrams of calcium intake. No, we don't do that. We don't do that. So, ito po yung quercetin, makakatulong po ito para sa bone formation. Next. Matangin sa quercetin, ipinapayo din na dapat ay may mingat na calories araw-araw, lalo na ang mga protina para maiwasan ang mabilis na panghihina ng katawan. Pakinggan nyo ako maigi, kailangan natin ng protina na makukuha natin sa red meat. Protein is the food for the liver. The liver is the processor of the digestive system. If you are not eating protein properly, your liver will be weak. Your processor in the digestive system will also be weak. So, lalo ka lang manghihina. So, we need protein. Next. Yan. Lalong gaganda ang resulta nito kung sasabayan ng pag-eehersisyo, gaya ng walking or strength training. So, yan po yung 11. Pakita ulit natin. 11 na mga pwede nyong kunan ng quercetin gamitin araw-araw. Number 1. Yellow at green peppers. Number 2. Mansanas. Number 3. Pulang grapes. Number 4. Mga berries. Number 5. Cherries. Number 6. Tsaa. Number 7. Kamatis. Number 8. Broccoli. Number 9. Parsley. Number 10. Olive oil. And leafy vegetables. Sa atlas po yan, pwedeng-pwede nating isama sa ating pagkain araw-araw. Natutunan nyo lang dito sa ating Alam Nyo Ba? Kung may natutunan, palakpakan. Ayan.